Sara, Sara, wala nang iba. Okay. Malaking balita tayo ngayon. Matindi, dapat malaman ng aking subscribers. Bago kayo, antayin ko na kayo para mag-music muna ako. So, ito po ang ating music. Yung aking kandidato sa pagka-presidente, wala nang iba. Sara, wala nang iba. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor, ubusin niya. Di ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik, para bayan ay manahimik. Durugin na PhilHealth. Ulit kasi naistorbo. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor, ubusin niya. Si BBM Sandro, ikulong niya. Si Tamba, Zaldi, ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik, para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, ito naman. Habang nagantay ako ng viewers. Tirador! Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tandaya para sa inang bayan. Toto Kausing, Toto Kausing, Tirador! Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap Hello. na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tandaya para sa inang bayan. Toto Kausing. Yan. Hindi ko alam bakit mahina ang kwek ko. Pakibulyo mo. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim
Salamat. Okay, medyo marami-rami na. Okay. So ngayon po, ito po, bibigyan ko muna kayo ng konteksto kung ano itong representa. Si Batang Leandro Ligarda Leveste po ay anak ni Loren Ligarda sa dati niyang asawa na si Governor Leandro Leveste. So, ito lumaki na. Ito si Leandro Ligarda Leveste po. Siya po yung dating Prumil Kid. Yung Prumil, gatas na Prumil. So, sinasabi sa kanya, ito naman siya ay nagiging lumaki, nag-aral sa Yale University sa Amerika. Pagkatapos siya mag-aral, di pa nakatapos sa pag-aral, umalis, nagtumigil sa pag-aral, at ang ginawa niya, umuwi siya ng Batangas noong 2015. Umuwi siya ng Batangas noong 2015 at ang sabi niya, sinamantala niya na nagbumagsak ang presyo ng solar panels kaya umuwi siya. So 2015, itinayo niya po yung SPNEC, Solar Power New Energy Corporation. So nagtinayo niya, binigay yung bago niyong nakakulong si tatay niya, kasi nakakulong si tatay niya, nabaril niya yung si De Las Alas na yung driver niya at bodyguard. So, siyempre, mawawalan ng karapatan magbigay ng mana ang mga nakakulong. So, bago siya nasentensyado, nagbigay siya, pinamanaan yung mga anak niya. Isa sa mga anak niya pinamanaan ay si Leandro Ligarda Leveste, yung Prumil Kid. So, binigyan niya ito ng lupa na 160 hectares sa Calatagan, Batangas. At mahina ba audio ko? Bakit mahina? Check natin. Bakit naging mahina? Why? Dali lang, mahina daw audio ko. Hello? Malakas ba? Dali, medyo mahina yung karoon ako na problema sa signal. Hello. Hello. Matagal ah. Dali lang po ah. Okay, diretso tayo sa tingin ko. I do believe idikit ko lang microphone ko. Okay, si Leandro Leveste, minanaan siya ng kanyang tatay ng 160 hectares ng lupa sa Calatagan, Batangas. At yun ay sinamantala niya kasi ang utak niya ay utak negosyante. So, ngayon, ang ginawa niya ay minanaan din siya ng tatay niya ng 300 million pesos. Dating gobernador pong tatay niya, baka magtanong kayo, bakit maraming pera? Well, siguro galing sa kurakot ang iba. Hindi natin masabi. Ano lang, mag-isip natin kung saan ang galing. Pero at least, binigyan siya ng pera, 300 million. At binigyan din siya ng 160 hectares. Hindi ko lang alam kung magkano ang binigay sa mga kapatid niya. But then, ang nangyari niyan ay yung lupa niya sa Calatagan, Batangas ay nilatagan niya ng lahat 160 hectares ng mga solar panels. At nakabuo siya ng solar power plant. At ang kanyang ginamit, nagmura kasi yung solar panels. At ang ginamit niya yung baterya diyan, Tesla batteries. Talagang matinding mga battery. So, nakabuo siya ng 63 megawatt na power plant.
at sinusupply na ito sa National Grid Corporation. At mula sa National Grid Corporation, na diyan po nagbabato ang lahat ng may mga power plants. At ito naman binabato sa lahat ng mga tinatawag na mga distributors kagaya ng Meralco, kagaya ng Eco-Eco, Socoteco, Batelco, Pampeco, Pampanga Electric Cooperative, tapos sa Paleco, Palawan Electric Cooperative, lahat ng mga kwan, diyan po binabato. So ngayon, ang binabayad sa kanya, ang alam ko ay mahigit 8 pesos per kilowatt. So ngayon, kung 65 megawatt, 65 million watts ang kanyang binibigay bawat oras sa national grid. So kung i-multiply mo yan, 65 million times 8 pesos na lang, no? I-multiply natin. So, multiply natin. 65 million times 8. 65 times 8 pesos. Actually, 830 times 8 pesos and 30 centavos. Yan ang kinikita niya. So, ang binabayad sa kanya ng National Grid ay umaabot sa 540 million kada oras. Yan ang kanyang sinisingil ng kinikita. So, kung 24 hours sa isang araw, so 540, kung sabihin mo lang is 1 billion, kalahating billion pala kada araw. So, 12 billion a day ang kinikita ng kanyang power plant. So, sa 12 billion a day, siyempre magbabayad pa siya dyan ng mga generating cost niya. Yung mga tauhan niya. So, siguro, ang income niya, malaking income niyan. Aabot yan, estimate ko lang. Kung gano'n, malaki siguro ang recovery cost niya. Siyempre, ilang panels kaya ang binili niya. So, sa isang panel po, ang 500 watts ang effective. Sabi natin, maganda na yun na, 500 watts ang sa isang panel. So, kung 65 kilowatt, megawatt ang kanyang kuryente na binibigay sa national grid, i-divided by natin sa 500 watts. Anong sagot? So, lumalabas po, nabibili siya dapat ng 130,000 na panels. So, i-multiply mo, magkano panel? Sabi natin 10,000 o 20,000? 135 times 20,000 isang panel, halimbawa. So, there you are. Magkukuha na natin ang kapital. So, ang kapital niya is 2.7 billion. So, dito ay siyempre, hindi kaya ng kapital niya na 300 million at may lupa na siya. So, sigurado ako nangutang pa ito ng iba. So, kita mo billion-billion utang. So, ibig sabihin, nakautang siya, nakapagpatayo siya ng worth 3 billion pesos pala yung kanyang solar power plant. So, babawiin niya muna yan. So, ginawa niya, nung nag-operational na, ay ipinasok niya sa stock exchange ang kanyang negosyo. At doon maraming nag-invest. Doon siya nakakuha ng kapital. Billion-billion. So ngayon, nang nakakuha siya ng additional capital, mga bilyonis din, ay binili niya naman ng mga lupa doon sa Peñaranda, Nueva Ecija. Kinikwento ko lamang ang buhay ng simula ni Libeste. Baka meron sa inyong mapag-aralan niyo kung paano ang negosyo. Ito kasi ang ginawa niya. So, ngayon bago masimulan nasimulan na yung power plant sa Peñaranda, ay naging congressman siya ngayon. Binitawan niya na ngayon yung kanyang posisyon, mga shares of stocks sa kanyang SPNEC at saka yung sakop pa yung bagong planta na kaububukas lamang po ng pangalang kumpanya niya na
yung electric power plant, the biggest solar power plant sa buong Asia, ay nagbukas na po dun sa Peñaranda, Nueva Ecija. Pero ang nagpapatakbo niyan kasi binili ng Meralco ang kanyang planta. 34 million po ang bayad sa kanya ng Meralco. So Meralco na rin ang nagpapatakbo ngayon ng Calatagan, Batangas na power plant niya at saka itong sa Peñaranda na planta niya. So ganun po siya ngayon. Ibig sabihin, ganun siya ka-successful. So marami siyang pera. Actually, the richest congressman siya sa ngayon. May 34 billion siya na salin. Sa salin niya, 34 billion. Number one, ang second sa kanya si Jules Ledesma na merong ng Negros Occidental na merong 5 billion. Ang layo, no? 34 million. Almost 29 billion ang lamang niya. So, nevertheless, having said that, let us now proceed to the meat of the controversy. Ang issue po dito ay noong tumakbo siya pero bago siguro tayo pupunta, banggitin ko muna sandali yung yung naging issue niya tungkol dun sa prangkesa. So, meanwhile, habang tumatakbo yung kanyang planta noong 2015, 2016, noong 2019 ay nag-apply siya ng prangkesa sa Kongreso para may naisip kasi siya na bawat maliliit na bayan na walang kuryente o kulang ang kuryente ay susuplayan niya at magtatayo siya ng mga solar power plants. So, naibigay niyo, na-grant yun, pero hindi tumakbo kasi ang katwiran niya ay hindi po ginawa ng Department of Energy ang tinatawag na implementing rules and regulation, kaya hindi siya makakuha ng permit, business permits, hindi rin siya makatanggap ng mga tinatawag na investments mula sa mga kapartners niya because of the fact na hindi siya maka-operate. So yung issue na yan ay ginamit na issue o laban sa kanya ni Remulla at nakasuhan pa nga dyan si Yusek Claire Castro kasi naniniwala naman si Yusek Claire Castro sa kwento ni Remulla na mali-mali. Hindi na pala, wala pong binenta na prangkisa si Libeste. Kaya diyan naman nag-fake news na naman si Remulla. So, nagkusang loob na namatay na lang yung prangkisa after it did not operate for 2 straight years. Nakalagay din kasi po sa batas ng prangkisa, kapag hindi mo magamit sa loob ng 2 taon, automatic revoke. So, yan po ang patungkol naman sa akusasyon laban sa kanya. In other words, wala siyang paltos. Ngayon, may isa pang issue na nais ko i-tackle bago ko siya i-present sa kanyang privilege speech laban kay Recto, laban kay Guardiola, at laban kay Vilma Santos. At ang sinabi niya, dito, kinasuhan siya dito ng Department of Energy ni Sharon Garin, na kapatid naman ni Janet Garin, na may 24 billion daw siya na dapat bayaran sa gobyerno dahil daw, yun naman, ay kapalpakan naman ni Janet Garin. Ginamit lamang nila na issue yun, pati si Remulla, gumamit sila ng issue laban kay Libeste, hindi naman totoo. Paano niya bayaran? Wala naman siyang business permits. Hindi niya may patayo kasi unang-una mali din ng Department of Energy. Hindi kayo gumawa ng tinatawag na implementing rules and regulations. So you have no right to collect 24 billion na supposed to be pangako niya base sa prangkesa. Kasi nga, wala nga hindi makapag-operate. So, and nevertheless, that is a foregone conclusion. Hindi ako na kinakabahan dyan, hindi issue yan. Next is, ito na ngayon. Nag-post doon bago yun nag-post si Libeste sa kanyang Facebook page, may mag-post sa litrato. Pero bago litrato niyan, nagmamarcha-marcha na ito si Leandro Ligarda Libeste. Kasama niya si Eli San Fernando. Kasama niya rin tatlo sila lagi magkasama si Kiko Barsaga. Lagi sila po nag-advocate, nag-adhika na dapat tanggalin na yung VAT at saka excise tax sa langis at saka sa krudo. At saka yung gusto din nila, pinaglaban nila, tinulungan nila si Eli San Fernando na ang sweldo ng lahat na magagawa sa buong Pilipinas ay dapat pareho.
Hindi na sa Metro Manila mataas, pero sa probinsya ay mababa. So, para naman maiwasan na natin ang mga taga-probinsya na dadayo pa ng Maynila kasi mas mataas ang sweldo sa Maynila. So, para wala nang dadayo sa Maynila, ay kailangan pantay ang minimum wage law. Ganon. So, kagaya niya sa mga pulis, mga teachers natin. Ang mga pulis sa Metro Manila, lugi. Wala nang pulis na gusto mo dumayo ng Maynila. Kasi parehas lang ang sweldo nila. 40,000 kada buwan. So, rather, doon ka na sa probinsya. Mas mura yung isda sa probinsya. Mas mura yung ah, ibang mga pagkain. Pwede ka mamulot-mulot ng mga saluyot. Mamulot-mulot ng sayuti sa tabi-tabi. At mura lang magagastos mo. So, ngayon, ang mangyari niyan ay wala nang pupunta sa Maynila kung pantay-pantay ang sweldo. Kung ipatupad mo yan sa mga manggagawa. Nevertheless, ang negosyo ang pinag-usapan, hindi. Dapat magiging set-up mindset ng lahat ay hayaan mo ang mga negosyante maghabol at magbigay ng mataas na sweldo. At pwede naman gumawa kayo ng batas ng lahat ng mga negosyante ay kailangan makipag-partner sa kanilang mga trabahante. Na kalahati ng income nila ay dapat nakabukas yan ay ihati-hatiin na dividendo lagi ng mga trabahante. So, kahit na medyo mababa ang sweldo, ipatong mo ngayon ang dividendo, at least magsisipag yun ng mga empleyado dahil alam nila isa sila sa may-ari ng kumpanya. That's the Toto formula. Formula ko po yan. So anyway, diretso tayo dito kay Ligarda Libeste. So dahil doon nagalit si Ralph Ricto sa kanya dahil pinag-adhika nila yung tanggalin ang VAT, tanggalin ang excise tax sa gasolina at crudo. Ngayon, para maintindihan ninyo bakit napakahalaga niyang excise taxes at saka VAT, hayaan nyo ipaliwanag, ikwento ko sa inyo. Ang gasolina halimbawa, usually 60 pesos. Ang crudo, sandali 60 pesos din. Ngayon, pag ipinasok mo ayon sa batas ang excise tax, 10 piso ang patong sa gasolina at 6 na piso ang patong sa crudo. So sa makatwid, ang magiging presyo ng crudo ay 66. Ang magiging presyo ng gasolina ay 70 pesos. Ngayon, ipapatong ngayon ayon sa batas, sisingilin ng 12% na VAT. Paano naman ang 12% pag-compute? Ang pag-compute ng 12% po, hindi po siya nagbabase sa 60 pesos i-compute, kundi 60 pesos plus 10 pesos ko sa gasolina, that is 70, at i-multiply mo ngayon ang 12%. So what is 12% of 70 pesos? So, ang mangyari, at 10 times 7, that is 70, 7, and 7, at saka 14, so 84. So 8 pesos and 40 centavos ang ipapatong mo ngayon doon sa gasolina. So 70 plus 8 pesos and 40, magiging 70 to 79 pesos ang litro ng gasolina. Ipatong mo rin sa crudo, so 66 plus what is 12% of 66? So 6 times times 10, 60 plus 12, 61.2. Pagkatapos 61 and 200 plus 6 times, so bali papatong po siya mga tatakbo na mga 80. O di ba? O 70 plus, so 75. So ganun po ang pag-compute ng pagpatong ng VAT na 12%. Kino-compute siya, pati excise tax ay pinapatungan. Pati ganun ang nangyari. So ang total na presyo ng gasolina, yung original price ayon sa pag-angkat ng mga nagbebenta plus excise tax na 6 na piso kung crudo at 10 piso kung gasolina plus VAT na 12%. So yan. Ngayon, iyon ang isa sa tinira ni Kwan. At parang ang akusasyon ni Ligarda Libeste ay kumikita kayo, binubulsan nyo lang ang pera ng bayan na sinisingil. So, ngayon, pagkatapos niyan, anong kasunod? Nagmarcha-marcha pa sa
mga rally ng May 1, nandun din si Juan, si Ligarda Libeste, kasama nila si Eli San Fernando, saka si Kiko Barsaga. So, tira nakipagkuan sila, nakipaglaban sila para sa manggagawa. Hanggat sa siguro naasar na ito si Ligarda Libeste, ang ginawa niya, pinost niya sa Facebook page niya. Anong pinost niya sa Facebook page niya? Pinost niya sa Facebook page niya yung litrato na kung saan kumakain si Ligarda Libeste, si Edwin Gardiula na pinakamayamang congressman ng Batangas, maliban kay Libeste, siyempre sa ngayon Libeste na pinakamayaman, at saka si Ralph Recto. Nag-uusap sila bago mag-eleksyon ng 2025. At pinag-usapan nila ay VL. Anong VL? Kakampanya sila para kay VL. Sino si VL? Si Vilma Santos at saka Lucky Manzano. So, nagbigay, ipinag-usapan na kung paano ang hati-hatian ng kita sa Batangas. Okay, matagal na yun. Pagkatapos ng eleksyon, pinost kahapon ni Ligarda Libeste. Akala ni Ligarda Libeste magiging ordinaryo lang na post yun. Akalain mo ba naman na si Ralph Recto naglagay baliw? Dahil doon sa baliw ay nag-privilege speech niya. Romel Liao, hindi po masama maging DDS. Yan po pinakamarangal na gawain sa katotohanan na nilalabag nila ni Marcos ang mga batas ng bayan. Patungkol sa batas sa pag-aristo, dapat may warrant of arrest. Kita mo si Jason sa inaristo na may non-bailable. Dami-dami pong kasalanan ang gobyerno natin. Pag nanakaw pa rin ni BBM at kinakampihan mo, Romel Liao, hindi mo dinadenounce si Bongbong Marcos sa pagnanakaw. Kaya hindi ko hayaan ko, wala na akong pakialam sa inyo. Wala na ako, ay mga kasama ko sa Pinklawan, wala. Kinakampihan pala si BBM. Naasar ako doon na magnanakaw na nga eh. Pati sa mga makadilaw, sa mga kasamahan ko dyan sa mga bunyog. Gano'n na kasimple po. Bakit si Sara lang ang inyong ipa-impeach na si BBM hindi pa-impeach? Katarantaduhan kasi binibigyan kasi yung boss ninyo ni BBM ng pera. So, kaya ako umalis dyan. Okay? Nakikita ko na po ang totoong larawan ng ating politika. Kaya ang katwiran, ipaglaban natin. Ang katotohanan, ipaglalaban natin. Ang batas dapat pinaglalaban natin, dapat hindi po yan tinatapakan. Kagaya ng ginagawa ng mga kaibigan ng mga hinahangaan mo, Romel Liao. Okay? Diretso tayo ngayon sa privilege speech ni Leandro Ligarda Libeste. Ito na po. Yan. I can now take questions. Thank you. Mr. Speaker, Sige, dito muna tayo. Sa umpisa. of the privilege hour, I move to close the privilege hour. Is there any objection? There hears none. The privilege hour is now closed. Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege. What is the pleasure of the Honorable Leviste? Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege in response to a comment by Executive Secretary Ralph Recto. Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binubunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi
na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mangbabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang connection ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong executive secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Garjola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Sugbo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Cong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V. Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Garjola. Tila si Congressman Garjola ang gumagastos para sa kampanya ni V. Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materyales kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS party list. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga Recto. Kahit pagkatapos ng eleksyon, ibinahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Gov. Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas sa Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Garjola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag. O pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga Recto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga Recto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Cong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon, ipinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinokondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin
na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Kong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Garjola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director, ang DPWH 4A na si Carolina Pastrana na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa Mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Kong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng 2 kasong plunder ni ES Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may 2 kasong plunder sa Ombudsman. Panghuli, hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating Batangas Governor Armand Sanchez. Mapanganib ang politika sa Batangas kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola, na ang isang humaharap para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kumpanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bookies o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo ang Batangas. Kaya baka hindi lang 1 bilyon ang nagastos na ni Garjola para sa mga Recto. Maraming salamat po. O yun ha. Yan. Ladies and gentlemen, matindi. At ang akin pong judgment call, matapang itong batang ito. Mas matapang sa nanay niya ito, si Loren Ligarda. At mas mataas yung
kahit na siguro marami sa inyo hindi sang-ayon sa aking aking sasabihin, mataas po ang aking pag-asa sa mga batang ganito. Kaya mataas ang ekspektasyon ko sa kanila ni Eli San Fernando, saka si Kiko Barsaga, at saka dito kay Ligarda Libeste. Sila po ang ating pag-asa, mga bata. Kasi wala na tayong pag-asa sa mga matatanda. Hindi na natin maikukurik yan, matatanda na. Mga magnanakaw na yan. So ngayon, bagbasa lang ko na ilang comment. Ngayon, nahalungkat ang matagal ng kalansay ni Recto. Pati si Vilma Santos. Akalain mo magbibigay si Gardiola ng 1 bilyon na pagkagastusan nila sa kampanya nila. Para saan yun? Bakit gagastos ng 1 bilyon? At bakit naman magbibigay si Gardiola ng 1 bilyon? Ekspektasyon ni Gardiola na magbubukas ang flood control na investigasyon laban sa kanya. So, yan po ay bribery niya. So, Darlene Arvino, ang mga bata ang pag-asa ng bayan. Sugo nga ni talaga sinabi na ni Rizal na in the youth of the fatherland, the hope is vested. So, Petra Gatusang, this is a young Kong Leveste, hope for the nation. Felipe Laude, ngayon, nalulungkot na, nahalungkat na, matagal ng kalat si Recto. Laksong Gadya, walang hiya, mga magnanakaw pala itong mga Recto. Bohemio, tapang ni Libesti, idol ko ito. Lani Juanito Blanco, ibang topic na naman, nabisto na kalukuhan ni Libesti. Wala pong kalukuhan si Bini Libesti sa Solar. Kwento lang yan ng mga kalaban. Maylin Kamit, oh my God, grabe sigurado itong Recto at Gardiola at Vilma sa kangkungan at kulungan. Dapat kangkungan at kulungan na sila dapat, at maging presidente si Sara. Talagang tatrabahuin natin yan. Tapos si Ernesto Aquino, panahon na ng pagkakalos ng salop, pagbabayad ng mga kawalang hiyaan, mananagot ang mga dapat managot. Sergio Bautista. Tapos Romel Bingson, Kabsat, naimbag rabi kada kayo amin. Sana magdagdagan mga katulad ng 4 na agency sa Congress, lumaban na kabuktutan ng mga opisyal ng gobyerno natin. Rowena Nardo, sila ang mga nagsasabi sa Biblia ng mga taong matatakaw, ganid, gahaman, sakim, walang kabusugan. Dante Cantillo, mabuhay po Kong Libeste. Joe, ang kawawa nito ay mga Pilipino. Dapat ay matigil na ito. Lubog ang Pilipinas. Corruption, kaliwat kanan. At saka Raquel Cherabon, Vilma, ang kapal na mukha mo. Adobe na ba? Okay, Darlene Narbino, go, Kong Libeste. Larry Pinagot, tiyak na yan. Tapos Sergio Bautista, 32 years ako abroad at wala nang balak umuwi. Buti na lang nagka-chance umalis. So Manong Kisong, puro naman meow-meow. Di. Tapos bakit mali yan? Anong mali? Anong mali po? With your respect, Charlie Bisky. Lax Gadya, hello my brother. Here again, listening to your wisdom of opinion for the good of our country. Thank you so much, and rest assured we will continue the journey to the betterness of our country. Sergio Bautista, corruption talamang at walang gamot dahil cancer yan. Josefa Solidad, mga magnanakaw yan sila. Recto, Gardiola, Vilma, Ed Makasinag, alisin mo yan sa barong. Ay, hindi naman, mas mabait po si Libeste, pasensya ka na. Belin SJ, ganda na mga songs mo, General Tirador. Maraming salamat. May pabingi sa mga kabalin ko. At saka po si Margs, Arroganting Recto, Feeling Very High, Borlis Queen, Carapal, Sire Bautista, Sois Mariusip, Anisito Rivera, ang sabi ni Rizal, ang pag-asa ng bayan ay ang kabataan. Keep it up. Joe, good evening, sir, watching from Ottawa, Canada. Charlie Whiskey, hindi pwede yan to attend topic. Wala na muna tayo dyan sa mga financial matters. Celso Supena, okay, totoo, ang DDS, wag lang bayaran at hindi tayo magnanakaw. Hindi kagaya ng mga
mga BBM vloggers na puro pera-pera na lang. At saka marami din ang mga makadilaw, makabibi, nakikibkuan na rin, nakikiayo na rin. Alaska doon. Takang mga kwento ninyo. Bad. Si Isko, papaday mga marites ang topic ninyo eh. Okay? So hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat po. At hindi ko na kaya, si Dudong Tirador na kapatid ko. O sino pa? Si Jorem Duterte pa rin. Ang Pilipinas, Duterte pa rin. So Juanito Blanco, magnanakaw lahat yan. Pero grabe, sabi ni Celso Atiliano, grabe ang katiwalaan sa gobyerno. Wilbert Miralles, Vilmanatics, tuloy-tuloy lang habang di pa nahuhuli. Kiram Datu Indal, Darlene Arbeno, tapos sa mga lahat ng Kristiyano, God bless you all. Tapos lahat ng mga kapatid ko ng mga Muslim, lalo ng mga kabats ko diyan sa Mindanao State University, Marawi City, ang mga schoolmates ko, na mga Maranao, lalo ng mga roommates ko na Maranao for 3 years. Pero mo, 3 taon kami nagsama sa isang kwarto, room 22, Super New Boys Dormitory. Mga engineers, Langon Siran, mga engineers, Imanto. Mga successful engineers, di ordinaryo engineers, basta mga successful engineers. Engineer Alex Muhammad, sa Engineer Kiram, so Engineer Sapal, di District Engineer, District Engineer ka na sa Negros Occidental. Huwag ka mag-flood control, dato sa Engineer Kapal, sa Gusara Kapal. Kiram Dato Indal, Tamsak Dan, subscribe. Salamat po. Salamat. Madakal salamat sa inyo langon. Bakay kampang mga pala, madakal din. Madakal salamat po. Agyamanak sa mga kamsat ko. Okay. So, masantos yalabi sa mga Pangasinense at sa mga lahat ng mga Muslim believers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay? Hanggang dyan lamang po tayo at marami po salamat. Suportahan natin ang bayan natin. Matindi po ang pangangailangan. Wala na ibang panahon. Wala na wala na tayong ibang asahan sarili natin. I-depensa natin ating bayan sa pamamagitan ng pagkwento. Mag-post kayo sa inyong Facebook. At saka hinihiling ko po, i-like nyo po ako para pag tuwing may live ako, babanat ako. At saka kahit yung gusto mo mabanat sa akin, okay lang yun, you are welcome. Magbabanat kayo sa akin, so i-like nyo ako ngayon para alam nyo kung kailan ako magbabanat. Okay? Maraming salamat. Magandang gabi po. Papiyakagawiin lang sa inyo mga pagari, ago, pakat, akan. Sa barn. Malapit malapit na sa eleksyon sa barn. Ay, masaya. Okay.